Okay guys, grabe! Sa wakas, available na rin ang Insta360 Go Ultra Creator Combo na Black. Meron na silang stock sa Insta360 shop ng SM Mega Mall 4th floor Cyberzone. Alam kong marami sa inyo ang nag-aabang dito. At honestly, ako din. Ang tagal ko tong hinintay. So tara na, this is Travel with Pod, unbox na natin to. So, hindi na nga kami makapaghintay na subukan agad-agad itong Insta360 Go Ultra at nag-unboxing na kami sa kanilang store. Be careful lang po tayo sa paggamit ng cutter Ayan, fresh from the store. Ang sabi sa amin, kadadating lang daw nitong Creator Combo kasi galing kami kahapon dito, Saturday, August 23rd at hindi pa siya available. At binalikan lang namin siya kinabukasan. Ayan, kinakapa ko lang kung paano siya buksan. So, nakakatawa kasi alam mong first time mag-unboxing dahil hindi pa alam kung paano magbukas ng box. Ayan, finally, nabuksan din siya. Meron siyang tatlong laman na naka-paper wrap. So, yung first item is yung mismong camera or yung device. Mamaya na natin siya buksan. So, check muna natin yung ibang items. Second is yung quick release mount and pivot stand. Mamaya isi-check natin yung laman ng mga accessories. Lastly, we have the mini 2-in-1 tripod. Ayan, pakita natin yung buong box. So, unahin natin silipin tong main device natin. Ito yung highlight ng video na to. Tanggalin lang natin yung plastic and hanapin natin kung paano siya bubuksan. So, para siyang surprise box. Once you open it, ang bubungad agad sa'yo yung standalone camera. Tanggalin lang natin yung cover ng lens. Grabe, ang ganda niya. And maliit lang siya. Medyo may kabigatan para sa maliit na device, pero hindi naman OA sa bigat. Ayan, pakita lang natin siya. So, check naman natin yung ibang laman ng box. Ayan, nakita ko agad yung magnetic pendant. Para sa akin, ito yung naging selling point niya kasi plan ko talaga na mag POV or point of view na vlog. Dito mo i-attach yung standalone camera. Next, we have the charging wire. Tapos nandito yung magnetic easy clip para sa cup and bag. Tapos, ito yung kanyang action pad. Dito mo naman i-attach yung standalone camera. Ayan, hanapin lang natin kung paano siya ilagay. Finally, nailagay din natin. Magnetic siya at isa lang yung way kung paano siya mailagay. Naaangat nga pala yung screen ng action pad. Tingnan natin ng mas malapit yung device. So, check naman natin yung ibang items. Again, we have here the charging wire. Wala siyang sariling charger. Next, we have the magnet pendant. Nainlabagad ako dito nung nakita ko siya sa mga vlog reviews. So, pwede mo siya ikutin para sa chest compatibility. Ito yung sample kung paano siya gamitin. Next, we have the quick release safety cord. Tapos, yung magnetic easy clip.
So yan, pwede mo siyang i-clip sa cup or bag. Then, attach mo yung standalone camera while traveling. Pakita ko yung sample. Punta na tayo sa iba pa niyang accessories. We have here the mini 2-in-1 tripod. Buksan lang natin yung box. So, una nating silipin itong pinaka-tripod. Then check natin yung ibang laman ng box. Ito para lang siyang double-sided tape. Hindi ko na ito bubuksan. Second, yung kanyang pin screw. Next, we have a small attachment para mailagay yung action pad. Kabit lang natin to. So, dito mo ilalagay yung action pad. Meron din pala siyang lagayan ng memory card. Pwede mo siya i-attach sa tripod. Nung una, kala namin remote siya eh. Then syempre di mawawala yung mga paa ng tripod para tumayo siya. Push mo lang siya pataas, then dire-diretso na yan. Ayan, nakatayo na siya. Balik lang natin. Next, unahin muna natin yung pivot stand. So we have here the pivot stand itself. Then attach lang natin yung paa niya. So meron din siya ditong mga spare na parang mount. Subukan natin to. Tanggalin muna natin yung plastic cover. Then meron siyang sariling cover if ever na hindi mo pa siya gagamitin. At pag gagamitin mo na siya, ayan, idikit mo lang siya sa malinis at flat na surface. Malakas naman yung kapit niya. Tapos, ibalik mo lang yung cover para mag long last yung dikit niya. Lastly, we have the quick release mount. Buksan lang natin. So we have here the mount itself. Dito mo ilalagay yung stand-alone camera. Tapos, yung mga attachments niya. Ayan, dalawa sila. Tapos, yung pin screw. Tapos yung mga spare mounts. So, try natin siyang ilagay sa tripod. Screw lang natin siya.
And syempre, adjustable din siya. Madaling ilagay yung action pad kasi magnetic din siya at may maririnig kang click if nailagay mo na siya ng mabuti. So may adjustable tripod ka na at okay din siyang gamitin pag meron kang gadget reviews katulad nito. Higpitan mo lang yung mga screws para sa preferred mong angle. Also, pwede mo din directly ilagay yung mga attachments niya for a shorter version ng tripod. Ngayon, check natin yung mga features ng main device. So, we have here the standard video mode. Pwede mo i-on and off ang active HDR. Then sa stabilization, pwede na siyang low, standard, and high. Pwede mo rin siyang i-turn off pag di mo kailangan. Maganda to sa mga road trip vlogs. Pwede din i-adjust ang ratio. Tapos yung duration ng video. Yung resolution is up to 4K na. Tapos yung FPS up to 60 na din. So ito pa yung ibang modes. Meron tayo ditong photo, interval photo, burst photo, star lapse, slow motion, loop recording, time lapse, time shift, toddler titan, free frame video, and pure video. Meron siyang short description sa baba kung para saan yung each modes na yon. So pag nag-swipe right ka, makikita mo yung gallery. Then swipe down para sa function bar. So dito makikita mo na meron na siyang kids mode and voice control. Sinubukan agad namin siya sa SM Mega Mall after namin mag-unboxing sa store. Super excited lang, no? Grabe, sobrang linaw at mas malawak na yung sakop ng camera. By the way, gamit ko dito yung magnet pendant. And sobrang casual and easy niya lang gamitin. Pumasok na kami dito sa Sashimi na parang wala lang. Hindi napapansin ng mga tao na may camera akong dala. Sinubukan din namin pumasok sa mas madaming tao. Ganun pa din, halos walang nakapansin.
Siguro dahil naka-black shirt din ako dito. If nanonood kayo ng mga walking tour, gantong-ganto yung mga vlogs nila. Sinubukan din namin siya while riding a motorcycle. Sobrang stable at grabe sa quality ng video. Oo nga pala, naka-regular video mode lang kami dito. So that's it. Kung nakaabot ka sa part ng video na to, comment ka naman sa baba kung nagustuhan mo itong gadget review natin. And subscribe ka na din. Also, like the video. Again, this is Travel with Pop. Thank you and see you sa future travel vlogs. Bye!